Diyos. Happy New Year. Salamat sa Diyos dahil tayo ay nakaabot sa taong 2025 at nawa ay ang taon na ito ay mas lalong magbigay sa atin ng kagalakan para parangalan ng Diyos sa kanyang walang katulad, walang kaparis na biyaya, at yun ay ang maging bahagi ng kanyang kaharian, maging miyembro ng kanyang pamilya habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at ako ay nakabalik dito. Ilan sa inyo alam na may something na nangyari sa aming pag-uwi ng aking anak no huli kong punta rito, pero sa biyaya ng Diyos ay hindi nasaktan ng aking anak. Ako lang yung medyo hindi naman ganun naturuhan, pero sa pag-iingat ng Panginoon at sa kanya pa rin biyaya medyo nakaka-recover na, no? Actually, nakuha ko na ng isang araw yung result ng x-ray ko, puri ng Diyos, dahil wala namang fractured yung aking right ribs, no? Meron lang, hindi ko lang mabasa, hindi ko maintindihan yung nakasulat doon sa x-ray. Pero isa sa malinaw sa akin na wala pong fractured. Supurihin po ang Panginoon. Medyo masakit lang, lalo na pag hihiga na ako, matagal bago po lapat yung akin pong likod sa higaan dahil parang merong umuslip na buto, pero hindi naman siya buto kasi wala mang fracture. So masakit lang yon, pero mabol sa Diyos ko ang papuri. At namatay na rin ang umano na nasa piling na ng Panginoon, isa sa pioneer na nananampalataya sa Tulos. Baka kilala ninyo siya, si Lola Haning Luntok, siya nasa piling na ng Panginoon. Ngayon po ang libing niya, mamaya. At ilang gabi rin na nagkaroon tayo ng gawain doon. So, kahapon pagdating ko galing sa Canantas o sa Rosario, Batangas, halos maghapon tulog ako. Kasi ang Tulos at Calantas ay pangit yung daan ngayon kasi sobrang putik, malalim yung putik na dadaanan ng motor. So, ang gawain ay nasa Tulos. So, uwi ako mga alas 10:30 na, so nakakatulog ako pasado alas 12 na ng hating gabi. So, puri ng Panginoon sa kanyang bagong kalakasan na kaloob sa akin at ganoon din sa inyo, mga kapatid. Sa pagpunta rito, lagi akong excited na maging bahagi o maging kasama ninyo para sambahin natin ang sama-sama ang Diyos na mabuti at tapat sa atin pong buhay. At at the same time, this is my first time with you sa Lord's Supper natin mamaya. Okay? So, purihin po ang Panginoon higit sa lahat. So, ngayong umaga ay ating pong tatalakayin o bahagi ng ating pong pagninilay-nilay sa salita ng Diyos ay ang Galatia chapter 2 verse 15 to 21, pero yung sentro ng ating pag-aaral ay ang verse 20 lamang po. Pero in context, I should read verse 15 up to verse 21. Ang babasahin ko po ay sa ASND or ang Salita ng Diyos version. Okay? So kung nandyan na kayo, ay babasahin ko po sa inyo sa malakas na paraan at samahan niyo po ako. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Ngunit alam namin na ang tao ay tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga, kaming mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautusang iniwan ko na,
ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, malaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Balikan natin ang verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Saglit tayong manalangin. Banal at makapangyarihan naming Diyos, nagagalak ang aming puso na kayo'y sambahin at parangalan sa oras na ito, sapagkat ito yung araw na kung saan ay amin pong isineselebrate ang muling pagkabuhay ng aming Panginoon Kristo. Kung kaya't ang araw ng linggo ay tinatawag na the Lord's Day. Kaya maraming salamat po, nandito kami. At ngayon, kami ay nagsusumamo sa inyo sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita upang maging bahagi ng aming pong pamumuhay. Dalangin namin na sa tulong ng iyong Espiritu Santo, kami bigyan ng totoong pagkaunawa at hangarin na may pamuhay ang lahat ng aming matututunan sa umaga pong ito. Habagan niyo ako sa pangangaral at ganoon din ang ating pong mga tagapakinig ng mga mahal kong kapatid sa pananampalataya at dalangin din namin sa mga manunood nito sa online nawa ang iyong pong presensya at paglingap din ay kanilang maranasan. Lahat nito hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong tutulungan na sa Jesus. Amen. Amen. Ang tema na akin pong ibinigay para po sa talatang 20, ipinakong kasama ni Kristo. Ipinakong kasama ni Kristo. Sa bungad ng verse 20, nabasa natin kanina iyan. Sa English, I am crucified with Christ. Okay? Siguro alam niyo po yung balita na nangyayari ngayon sa portion ng Amerika, ang Los Angeles, dahil po sa wildfires na kung saan ay lalo pang hindi ako updated ngayon kung ito ba ay naapulan na, pero matindi po dahil ilang araw, higit 1 linggo kung hindi ako nagkakamali, na ang apoy ay hindi naapula at lalo pang kumakalat at lumalaganap ito doon sa area na iyon. At yung namatay, yung counted pa lamang, hindi ko sigurado, ay 11 na. Okay? At kung saan ay maraming mga kabahayan, even yung mga naninirahan doon na mga sikat na artista ay apektado na rin. Okay? So, halos humigit kumulang 12,000 mga structures ang apektado ng sunog na ito. At ayon sa balita, ito'y kaya ganun katindi yung sunog at hindi basta-basta naaapula dahil po sa tagtuyot na season doon at malalakas na hangin. Kaya hindi talaga or mahirap apunahin ang apoy dahil sa ganung kalagayan na klima nila ngayon. Now, bakit ko yan binabanggit? Mayroon tayong mababasa sa Biblia kung saan naroon ang usok, nandoon yung apoy. Okay? At dito sa binasa nating talata, sa verse 20, si Apostol Pablo ay nagpapakita ng kanyang personal na buhay matapos ang kanyang conversion, matapos na siya ay makakilala, matapos na siya ay tumanggap ng habag at pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang buhay ay nagpapakita ng ebidensya na siya nga ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kagaya ng apoy at usok, hindi mo po pwedeng paghiwalayin. Kung saan naroon ang usok, tiyak meron ding
apoy. Ganun din ang ipinupunto sa binasa nating verse 20 na kung saan sinasabi doon na siya ay naipako na nakasama ni Kristo. Kung babasahin ko po yan sa inyo sa Magandang Balita Biblia, ay ganito po ang pagkasalin or yung translation po nito. Sabi rito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Ibig sabihin, may pagbabago sa buhay ni Pablo. At ang dahilan ng pagbabago ngayon, kung inyong maalala, yung verse 15 to verse 19, which is na yung kanyang tinapik dyan ay justification or pagpapawalang sala. Sa ibang salin, ang pagpapawalang sala ay inaring ganap. Okay? So alam natin na si Pablo ay katulad din nating mga makasalanan at siya ay nakatanggap ng biyaya ng pagpapawalang sala. That's why mayroong pruweba na kanya pong binabanggit dyan sa verse 20. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Now, ang sulat ni Pablo, mga kapatid, sa mga Kristiyano sa Galacia nung panahon na iyon, ay nagbibigay ng mahalagang background o impormasyon tungkol sa sarili or tungkol kay Apostol Pablo. Okay? So, maaari na nung panahon na iyon, kaya sumulat si Pablo sa mga taga-Galacia ay dahil po sa matinding mga kritiko ni Apostol Pablo. That's why binanggit niya yan. Kung titingnan niyo po yung verse 15, ay mariin niyang sinabi na kami ngay ipinanganak na Hudyo. Siguro, hanggang ngayon, no, may napapanood ako na pag-atake, no, sa pagkatao ni Pablo, na sabi ng mga pag-atake ito, isa na dyan yung Islam, na si Pablo ay hindi Hudyo, kundi isang Romano. Okay? Kaya sino siya? Sabi ng mga ito na para paniwalaan yung kanyang mga isinulat. Pero dito, mababasa natin sa verse 15 bilang pagtatanggol ng kanyang sarili nung time niya. No? At sa ating panahon, pwede natin itong gamitin sa mga pag-atake sa kanya. Nasabi niya, kami ipinanganak na Hudyo. Siya ay alin? Lehitimong Israelita. Okay? At dito po sa sulat nito sa taga-Galacia ay marami tayong mababasa, marami kayong mababasa na historical information regarding himself, no? Patungkol sa kanyang sarili. At dito rin natin mababasa ang kanya pong panawagan sa lahat ng mga mananampalataya na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Alam natin yung verse na chapter 5 verse 22 to 23. That is the fruit of the Holy Spirit. Pero sa mga naunang mga talata, verse 19, binanggit din niya yung pamumuhay ng makasalanan ayon sa laman. And then yung kanyang mariin na bilin na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang sino mang namumuhay ayon sa laman. Okay? Binanggit niya ang ilang mga gawain ng taong namumuhay sa laman. Kung babasahin ko po yung last part ng verse 21 ng Galatia chapter 5, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Or meaning to say, hindi makakapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Ano pagdating sa verse 22 ay kanya pong binanggit ang bunga ng Espiritu na kung saan ang Espiritu Santong ito ay nananahan sa mga taong totoong tumanggap ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, kung nabasa nyo na, ay suggest, hindi lang suggest, I strongly suggest sa lahat na basahin nyo po ang aklat or sulat ni Pablo sa Galatia. Hindi ibig sabihin sulat niya yan sa Galatia, sa kanila lang yan. Para rin ho sa lahat ng mananampalataya yan. Sapagkat ang sentro o pangunahing tema ng sulat niya yan sa Galatia ay pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kung yung napansin yung verse 15 hanggang verse 19, ang binabanggit niya dyan, nakasentro siya about the law, sa kautusan o yung 10 commandments na mariin niyang sinasabi
na hindi nakakapagpawalang sala ang pagsunod sa kautusan, kundi ang pananampalataya lamang kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. So yung mensahe na nais ko pong ilatag sa ating kalagitnaan para dyan sa ating pong pag-aaral na iyan ngayong umaga ay ganito. Ang sino mang totoong ipinako ang sarili kasama ni Kristo ay tunay na tumanggap ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ulitin ko po, ang sino mang totoong ipinako ang sarili kasama ni Kristo ay tunay na tumanggap ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sila ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pararangalan nila ang kanilang Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at tatalikuran ang kanilang dati o makasalanang pagkatao. Okay? So, iyan ho ay bunga ng pagpapawalang sala. Kaya mo tinatalikuran ang dati mong pagkatao, kaya ka nagkakaroon ng kawalan ng interes sa kasalanan. Dahil bakit? Dahil may ginawa ang Diyos sa isang taong makasalanan. Ang taong makasalanan ay walang kakayahan na sundin ang Diyos. Wala siyang damdamin para parangalan ang Diyos. Kaya nga ang Diyos ang kumilos. Siya yung nagtrabaho. Kaya nga marami tayong nababasa mula sa mga Reformed pastor na unless God do the work first, okay, wala hong pag-asa ang tao na alin na magkaroon ng pagsisikap na masunod ang Diyos. So again, ang 15 hanggang 19 ay nagtatalakay ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. So ang kautusan ay hindi nakakaligtas. The law cannot save anyone. Pero hindi ibig sabihin hindi nakakaligtas ay hindi na natin susundin. Ang totoong mananampalataya ay lalo pa nga nagpapahalaga sa kautusan ng Diyos. That's the standard of God's holiness. Ang kautusan. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan, yes, to obey, but para ipakita sa tao na ang tao nga ay nagkasala. At pag nakita ng tao na siya'y nagkasala, then ang tao ay kanya pong itinuturo doon sa ibinigay ng Diyos na tagapagligtas. Yan yung ginagawa ng kautusan. That's why sa pag-share ng salita ng Diyos, sa pag-evangelism, hindi po pwedeng alisin ang pagtalakay ng kautusan hanggang sa humantong sa good news or sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ipinamumukha ng kautusan na yung tao ay nararapat parusahan, na ang tao ay nasa ilalim ng condemnation ng Diyos, and then ipapahayag mo yung good news sa kabila ng katotohanan at realidad na ikaw at ako ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan at mahabagin na nagbigay ng kanyang buktong na anak. John 3:16. Upang ikaw na mapaparusahan ay hindi na matuloy yun, kundi tumanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, standard yung kautusan, kaya hindi ito nakakapagligtas. Na kung titignan natin yung 1689 Baptist Confession of Faith regarding justification, sa Kabanata 11 at 3 artikulo nito, actually kung daw nagkakamali ay 5 artikulo ang nilalaman nitong Kabanata 15 o 6. Pero babasahin natin yung first 3 article, 1689 Baptist Confession of Faith, kung meron kayong kopya nito, okay? So nandun po yan, hiniram ko lang ito sa aking pong Bayao Jimuel. Thank you, nakalimutan ko yung sa akin. At then sabi dito, yung first 3 article niya ng Kabanata 11, page 71 up to 73. Sabi rito, nandiyan din, mababasa niyo po, about po sa pagpapawalang sala or pagkaaring ganap or justification.
Ang mabisa at makapangyarihang mga tinatawag ng Diyos ay Kanya ring inaaring ganap na walang bayad. So yung pagtawag ng Diyos, sa mga taong tinatawag niya ay merong bisa yon, tutugon yon. And then, Kanya po silang aariing ganap or ipapawalang sala ng walang anumang hinihinging kapalit doon sa taong Kanyang pinapawalang sala. Ano sabi pa niya? Hindi pa sila lubusang ginagawang matuwid. That's why dito sa mundo, hindi pa tayo perfecto. Ang mundong ito ay hindi natin kayang maging ganap na banal. We struggle still about sin. Pero meron tayong kakayahan na ang kasalanan ay mapagtagumpayan. Okay? Sabi niya, hindi pa sila lubusang ginagawang matuwid. Ngunit, ipinatatawad ang kanilang mga kasalanan at ibinibilang at tinatanggap silang matuwid. Hindi ito dahil sa anumang ginawa nila o ginawa sa kanila o ginawa nila, kundi alang-alang kanino? Kay Kristo lamang, for Christ's sake. Ang katuwiran na itinuring sa kanila ay hindi ang kanilang pananampalataya, ni hindi ang gawa ng pagsampalataya, ni anumang pagsunod sa salita ng Diyos. Sila ay inaring ganap ng lubusan dahil saan? Dahil lamang sa katuwiran o righteousness ni Kristo na ibinilang. Okay? Na ibinilang ng Diyos sa kanila. Ibinibilang sa kanila ang tumatalimang pagsunod ni Kristo. Yung pagsunod ni Kristo ang siyang ikinakabit sa sumasampalatayang makasalanan. At sabi pa rito, saan ba ako? Okay. Ibinibilang sa kanila ang tumatalimang pagsunod ni Kristo sa buong kautusan ng Diyos at ang tumatanggap na pagsunod niya sa kanyang kamatayan. Yaong mga inaring ganap o napawalang sala ay silang tumatanggap at nananalig sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang katuwiran. Ito ay hindi sa kanilang sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Yan ay mababasa natin doon sa Efeso chapter 2, verse 8 hanggang verse 10. Now, sa article 2, ang pananampalataya na tumatanggap at nananalig kay Kristo at sa kanyang katuwiran ay ang tanging paraan. Exclusive po. Yan lang yung means. Ang alin, pananampalataya na tumatanggap at nananalig kay Kristo at sa kanyang katuwiran. Yan yung tanging paraan ng alin, pagpapawalang sala o pagkaaring ganap. Gayunmay, hindi ito mag-isa sa taong inaring ganap, kundi laging kasama ang mabubuting gawa. Hindi po pwede na ang isang makasalanan ay mapawalang sala at nananatilig siya saan? Sa kasalanan. Meron pong pagbabago na mangyayari sa taong binigyan ng Diyos ng pagpapawalang sala. So magkasama po yun. Parang kagaya na sinabi ko kanina sa inyo, kung saan naroon ang usok, sigurado nandun ang alin. Nandun ang apoy. Okay? Hindi ito patay na pananampalataya sapagkat ito ay gumagawa ng may pag-ibig. Next, sa pangatlo pong article, binayaran ni Kristo ng buo ang pagkakautang ng lahat ng mga inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at kamatayan. Inihandog ni Kristo ang kanyang sarili bilang hain, bilang handog, bilang, nalamin ko yung term ni Pastor Owe, pampalubag loob. Nung siya ay ipinago saan? Sa krus. Bakit pampalubag loob? Dahil tayo makasalanan, kinamumuhian ng Diyos. At si Kristo ang naging pampalubag loob. Ang parusang nararapat sa mga inaaring ganap ay tinanggap ni Kristo sa halip na ang mga makasalanan. Kaya lubos at ganap na binigyang kasiyahan ang lahat ng mga hinihingi ng kautusan o ng hinihingi ng katarungan ng Diyos sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang pagkaaring ganap ay sa pamamagitan ng walang bayad na biyaya lamang ng Diyos. Una, ipinagkaloob ng Ama si Kristo sa mga inaring ganap. Okay? Pangalawa,
tinanggap ng Diyos yung pagsunod ni Kristo nung siya'y nagkatawang tao at ang kanyang pagbibigay kasiyahan, pag-aalay ng kanyang sarili, na siya namang hinihingi ng kautusan para sa kanila. Ano bang hinihingi ng kautusan sa makasalanan? Kamatayan. At sino ang nagbigay noon? Si Kristo. Okay? Hinihingi ng kautusan, dalawa. Una, sundin ang kautusan ng perpekto. Hindi natin kayang gawin. Sino gumawa para sa atin? Si Kristo. At hinihingi ng kautusan sa mga lumalabag sa kautusan, kamatayan. At sino ang gumawa nun? So yan yung good news. Okay? And then, pangatlo, walang anuman sa kanila ay marapat sa mga kaawaan ito. Hindi tayo nararapat sa mga biyayang yan. Pero, ibinibigay yan ng Diyos sa gusto niyang pagkalooban. Ano sabi ng Roma? Nahabag ako sa gusto kong kahabagan. Kaya, sabi pa riyan, ang katarungan at biyaya ng Diyos ay kapwa naluluwalhati sa pagkaaring ganap o sa pagpapawalang sala ng mga makasalanan. So yan po yung sinasabi ng 1689 Baptist Confession of Faith regarding po sa pagpapawalang sala. At yan nga po yung tinatalakay, binabanggit ni Apostol Pablo rito po sa atin pong binasa na Galatia chapter 2 verse 15 hanggang verse 21. Well, actually, kung babalikan natin yung verse 21, ay makikita natin yung pong kawalang kwenta, walang silbi ang kamatayan ni Kristo kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Okay? Yan ang 21. Sabi rito, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Dahil kung maituturing na matuwid, ibig sabihin, maituturing na walang kasalanan ang isang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay, walang kwenta. Ang alin? Ang pagkamatay ni Kristo. Okay? So, ayan po yung ilan sa mga talata na kung saan ay nagpapatunay na ang pagpapawalang sala ng Diyos ang siyang tanging paraan, no, para ang tao ay kanyang tanggapin kahit hindi ito karapat-dapat. No? So ano ang sinasabi ni Pablo pagdating sa verse 20? Ito yung implikasyon ng pagpapawalang sala. Kung nakuha po natin yung ideya, yung konteksto ng verse 15 hanggang verse 19, ang verse 20 ay bunga. No? Balikan natin yung verse 20, sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Ibig niyang sabihin, hindi ito literal na nung si Kristo ay pinako sa cross, nandun din siya. Ang tinutukoy ni Pablo dyan, yung aking dating pagkatao, dahil ako'y napawalang sala na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay para bang kasama ni Kristo nung siya ay ipinako. Ang kahulugan kasi ng ipinako ay kamatayan. Sinasabi ni Pablo, namatay na ako. Yung dating ako ay patay na. So yan po yung gusto niya ibig sabihin, ipakahulugan sa kanyang pagbanggit ng verse 20. At iyon ay bunga ng pagpapawalang sala. Sa verse 20, walang iba siyang binanggit na halimbawa kundi yung kanyang personal na buhay. Okay? Ang kanyang personal na buhay. At ito'y hamon din sa lahat ng tagapagturo ng salita ng Diyos. Kung tayo ay tatayo at harap sa mga tuturuan natin ng salita ng Diyos, ang ating buhay dapat ay halimbawa ng bagong pagkatao. At yun din ang ginawa ni Pablo dyan. Ang personal niyang buhay na sino mang pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay dapat magtaglay, dapat magpakita ng bunga. Kung walang bunga, wala ring nangyaring pagpapawalang sala. Dahil ang pagpapawalang sala ng Diyos ay tulad ng isang buto na pag tinanim mo, ito ay sisibon. Ito ay lumalaki, tumatangkad, dumadami ang sanga, yumayabong ang bulaklak, saka ito alin? Mamumunga. Same thing sa pagpapawalang sala. Now, kung walang bunga, meron kayang pagpapawalang sala nangyari? So, wala. Hindi po pwedeng mahiwalay ang bunga sa puno. And same thing ang pagpapawalang sala.
Hindi pwedeng mahiwalay ang bunga or ang patunay na siya nga o ikaw nga ay napawalang sala. So ngayon po, meron po akong 7 nakita, no? Pwede nyo pong madagdagan sa inyo pong pag-aaral, pero sumagang ito ay meron tayong 7 implikasyon or bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos sa taong sumasampalataya kay Kristo. Ayon po sa talatang 20 na sentro ng ating pag-aaral, mga implikasyon or bunga, pruweba na ang tao ay tumanggap na ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang number 1 sa ating list, patay na sa daigdig at sa sarili. Yan yung pagkasabi ni Pablo na namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Ano sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Okay? Patay na siya. Ang isang taong tumanggap ng pagpapawalang sala ay patay na siya sa daigdig. Hindi na niya prioridad ang kanyang sarili, kundi yung Panginoon na siyang namatay para sa kanya. Okay? Siya na yung master. Before, ang master ng makasalanan ay ang kanyang sarili. No? Yung sarili niyang nasusunod. Ang sarili niya yung Diyos. Okay? Pero, nung tumanggap siya ng pagpapawalang sala, hindi na yung kanyang sarili ang kanyang sinusunod, kundi ang Kristong namatay sa kanya. So, ang sino mang buhay kay Kristo, or mas madali kong sabihin na tumanggap ng buhay mula kay Kristo, ay nangiisa na sa kanya. At siya ngayon ay patay na sa daigdig, hindi literal, na patay sa daigdig, kundi alin, wala na yung kanyang dating gana o pagnanasa sa mga bagay sa mundo. Okay? Nawalan na, kumbaga, tumabang na. Tama ba yung salita ko? Tumabang sa Batangas kasi tumabang eh. Ba? Kapag kayo tinimplahan ng kape, pag walang lasa ng matabang, saan mo matabang? Sa Batangas. So, ganun din yung pagpapawalang sala. Dahil sa buhay ni Kristo na nasa mananampalataya, nawala na ng lasa yung kanyang sarili, kaisipan, yung kanyang puso sa mga bagay sa mundo. Sana siya nakafocus sa kanyang Panginoon at tagapagligtas. At ganun din sa kanyang sarili. Yung mga bagay na dati niyang ginugusto, yung kanyang laging tinatangkilik, matapos na siya tumanggap ng pagpapawalang sala, nagkaroon na ng pananabang. At napalitan na ang alin? Pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Meron na siyang bagong affection. At iyon ay ang mabigyan ng kasiyahan ang tagapagligtas na umibig sa Kanya at nag-alay ng Kanyang buhay. Kung titingnan natin ang Colossians chapter 3, verse 3, again, yan ay sulat din ni Pablo sa mga taga-Colosas, sapagkat namatay na kayo sa dating niyong buhay. Ano yung dating buhay? Kasalanan. Walang pakialam sa Diyos. No? So namatay na yon. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Sinasabi ng talata na sa kamatayan ni Kristo, nakiisa ang mga mananampalataya. Yan din yung sinisimbolo ng alin? Bautismo. Diba? Sa bautismo, inilulubog, simbolo ng kamatayan ni Kristo. Nakikisa ka sa kamatayan ni Kristo. At the same time, sa paglubog, simbolo ng kamatayan ng iyong dating pagkatao, dating buhay, dating pamamaraan sa pamumuhay. So, namatay na. No? Dahil saan? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. So, sinasabi ng Colossians chapter 3, verse 3, na dahil sa kamatayan ng Panginoon Kristo, na kung saan ang mananampalataya ay nakiisa sa kanyang kamatayan, yung kabayaran ng kasalanan, binayaran ng buo ng ating Panginoon Kristo, at sila ngayon ay may bagong buhay kasama ni Kristo. Kung paano si Kristo ay muling nabuhay, may bagong buhay, same thing ang mga mananampalataya. Ay ano naman ang ibig sabihin na sinasabi ni Pablo na ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay meron ng katulad na buhay espiritual
kung paano may buhay ang ama at ang anak. Okay? Dati buhay sa mundo. Buhay na may pagpapahalaga sa mga bagay sa mundo at prioridad ng sarili. Pero namatay na sa dating pagkatao ang mga mananampalataya. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, meron ka ng bagong spiritual na buhay. At ang spiritual na buhay na iyan ay katulad kung ano meron ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo. At pangalawang ibig sabihin na nakatago na buhay ng mananampalataya sa Diyos kasama ni Kristo, ang mga mananampalataya ay eternally secured. No, hindi na mawawala ang kaligtasang meron sila. Bakit? Protektado ng Diyos sa langit ang buhay spiritual ng mga sumasampalataya. Ano? So, yan po ang ibig sabihin yan. No? So, number 2, na implikasyon ng pagpapawalang sala, buhay kay Kristo at sa mga bagay na may kaugnayan kay Kristo. No? Buhay kay Kristo at sa mga bagay na may kaugnayan kay Kristo. No? Balikan natin yung talata natin pong pinag-aaralan, ang Galatia chapter 2 verse 20. So maliwanag na sinasabi diyan sa pangalawang pangungusap ni Apostol Pablo na sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kung siya man ay buhay siya para sa pagsunod sa kanyang Panginoon at tagapagligtas. No? Buhay kay Kristo. At ngayon, siya rin ay mayroon ng pagmamahal sa mga bagay o sa mga iniutos na may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng pakikiisa kay Kristo ang siyang bumuhay o nagbigay ng pagnanasa, no, na kanyang hangarin na masunod ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sundin ng may kagalakan. Hindi isang responsibilidad, hindi isang pabigat na sundin ang pinag-uutos ng kanyang Panginoon, kundi mayroong kagalakan. Bakit? Kaya mo sinusunod ang iyong Panginoon sapagkat bunga ng iyong pasasalamat sa walang katulad niyang biyaya ng kaligtasan. So ang buhay ni Kristo ngayon na nasa iyo, na nasa akin, ang nagbibigay sa atin ng bagong prioridad. Okay? Meron na tayong bagong prioridad at pusong nagagala nalin o di kayo nabibighani sa kanyang kalooban o ipinag-uutos. Kung babalikan natin yung Colossus chapter 3 sa verse 1, ganito po ang ating mababasa. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So meron ng desire yung isang napawalang sala na, no? Dahil binuhay kayong muli kasama ni Kristo. So kaya mo nang magsikap, kaya mo nang magnasa ng mga bagay na ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Noong 3 gabi ng gawain doon sa burol ng lola ng aking asawa, napansin ko, maring kayo man, kung kayo nagkakandak ng Bible study, kung mayroong hindi pa mananampalataya na tumadalo, mapapansin mo na sila ay walang pakialam sa pangangaral. Iba pa nga, tulog. Okay? And then, ganun din doon sa aking pangangaral, doon sa gawain sa burol ng lola. Okay? Nandun muna sila. Then pagkatapos ng gawain, din saka sila pupunta doon sa kanilang sugalan. Okay. Pero habang nangangaral, nag-deliver ako ng mensahe, yung iba nakikinig nga, pero hindi naman sa iyo yung atensyon. Yung iba naman, yes, natutulog. Yung iba naman, kinakausap yung katabi. Okay? Kasi nga, wala pang buhay spiritual. Pero, kapag ang isang tao ay tumanggap ng pagpapawalang sala, meron na siyang pagsisikap. Okay? So yan po yung pangalawa nating implikasyon, pangalawang implikasyon or bunga ng pagpapawalang sala. Meron siyang layunin at kagalakang sundin
ang kanyang Panginoon. Ang buhay niya ngayon, ang buhay ni Kristo ngayon na nasa atin, ang nagbibigay sa atin ng bagong prioridad. Ang mga mananampalataya, matapos na siya tumanggap ng pagpapawalang sala, ay meron ng kakayahang umunawa o makaunawa sa mga spiritual na katotohanan, sa mga realidad patungkol sa Diyos, sapagkat sila ay meron ng bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. So yan yung pangalawa, buhay kay Kristo at sa mga bagay na may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. The number three na implication ng justification, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nawasak na at si Kristo na ang nagbibigay kasiyahan. Dati, tayong lahat, gustong-gusto natin yung kasalanan. Pinagtatanggol pa nga natin yan bakit yung kapitbahay ko ginagawa? Tapos ako pagbabawalan mo. Walang pakialamanan. Yan dati yung ating pong paninindigan. Pero, may ginawa ang Diyos sa atin. At kapag tayo ay pinaalalahanan na tayo po'y nakagawa ng kasalanan, nalulungkot tayo. Kung dati nagagalit tayo sa nagsasabi sa atin, mali yung ating ginawa, ngayon nalulungkot tayo. At kung ikaw ay totoong may malalim na pananampalataya, baka nga pasalamatan mo yung tao na paalala sa iyo. Tatapikin mo, salamat kapatid, ako'y iyong pinaala lahat. So merong pagbabago, yung kasalanan, yung paghahari, yung pag-aalipin ng kasalanan sa iyo ay nawasak na. At syempre, kung nawala na yung iyong kasiyahan sa kasalanan, so napalitan na. Iba na yung iyong kasiyahan. At iyan ay sino? Si Kristo. So ang kasalanan ay nawasak at si Kristo na ang nagbibigay kasiyahan sa iyo. Ibig sabihin, hindi na ang kasalanan ang nagpapasaya sa iyo. Hindi na ang kasalanan ang siyang nagbibigay galak sa iyo. Bagkos, kapag hatian at matinding kalungkutan na ang hatid sa iyo kapag ka ikaw ay nagkakasala pa. Okay? So napalitan yun. At iyan ay dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. O sa isa pang salita, iyan ay dahil saan? Dahil sa pagpapawalang salang ginawa sa iyo ng Diyos, na nakikita na yung bunga ng Espiritu, tulad ng kagalakan, kapayapaan, at iba pa, na mababasa natin sa Galatia chapter 5, verse 22 hanggang verse 23. Well, actually, sa pag-aaral ninyo ng unang Pedro, unang sulat ni Pedro, ay mababasa natin yan sa chapter 2, verse 3. Alam ko na sinisiris ni Pastor Owe ang unang sulat ni Pedro. Hindi ko alam kung saan na kayo naroroon. No? Pero binanggit niya yan sa unang Pedro chapter 2, verse 3. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Okay? Sa salin ng magandang balita, Biblia, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Now, kung babalikan natin yung verse 2, sorry, hindi kasama sa aking outline. Sa verse 2, sabi rito, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas espiritual upang lumago kayo sa kaligtasan. So, ibig sabihin, ang taong nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. At ano yung kabutihan na yon? Pagpapawalang sala. Okay? Dahil naranasan na, siya ngayon ay mayroon ng kasabikan saan? Sa salita ng Diyos. Kasabikan na lumago. Kasabikan na mas lalo siyang mapamahal sa kabanalan. At kasabikang lubos na makalaya sa kasalanan. Same thing na sinasabi ni Pablo. Gustong-gusto ko nang iwan ang katawang ito. Sapagkat dahil sa katawan na ito, ako'y inaalipin ng kasalanan. Kaya gusto ko nang makaalis. Pero sabi niya, dahil sa inyo, sa mga mananampalataya ng panahon na iyon, kaya ako nandito pa sa mundong ito para makapagbigay ng instruction at kalakasan sa inyong buhay spiritual. Okay? So,
Yan po yung sinasabi ni Pedro. Dahil nasa katawang lupa pa ang mga mananampalataya, meron pa siyang kahinaan. Okay? Meron pa siyang kahinaan. Okay? So, kung meron pa siyang kahinaan, then ito yung sunod, yung pang-apat. Yung ating pong katagumpayan sa natitira nating kahinaan, sa remaining sin, ika nga ng salita ng mga reform, meron pang natitirang kasalanan na siyang battlefield ng mga mananampalataya. Ano yung ika-apat? Si Kristo ang ating kalakasan sa ating kahinaan. So, ano sabi ni Pablo doon sa Galatia chapter 2 verse 20? Sabi niya doon sa second sentence, sabi dito, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Ibig sabihin, nananahan sa Kanya si Kristo. Babasahin ko po yan sa Magandang Balita, Biblia. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Indwelling. At yan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Efeso chapter 4 verse 30. Okay? So makikita natin dyan ang alin? Ang pananahan ng Espiritu Santo. Dito sa sulat ni Pablo ito, si Kristo ay nananahan sa mga mananampalataya. Na kung titignan natin yung salita mismong nanggaling sa bibig ng Panginoon Jesucristo sa John 14 verse 23, wala yan sa ating outline, but sabi rito, John 14 verse 23, sabi rito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. Tingnan niyo po. At kami ay pupunta at mananahan sa Kanya. Kaya nasabi ni Pablo yung bahaging iyon sa verse 20 na hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Okay? So, ibig sabihin, kung meron pa tayong natitira na kahinaan, may tutulong sa atin para pagtagumpayan iyon. Dahil bakit? Dahil si Kristo ay nananahan sa atin. Meron tayong kalakasang labas sa atin, ngunit nasa atin. Ano ibig sabihin? Hindi galing sa atin yung kalakasan para pagtagumpayan yung kahinaan. Pero dahil si Kristo ay nasa atin, nagtatagumpay tayo sa mga natitirang kahinaan natin. Diba may kanta, madalas kong banggitin, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero dahil sa pananahan ni Kristo sa atin, nagtatagumpay tayo. Kailanman ang tao makasalanan, hindi kaya pagtagumpayan ng kasalanan. Dahil bakit? Alipin siya ng kasalanan. Sunod-sunuran. Okay? Sunod-sunuran sa kasalanan. Pero nung napawalang sala ng Diyos ang taong makasalanan dahil sa pananahan ni Kristo sa kanilang napagtatagumpayan na ang kasalanan. No? Ngunit dahil nananahan sa atin si Kristo, okay, ang kapangyarihan ng kasalanan ay hindi na natin napagbibigyan. At dapat nating itanim sa ating isipan, pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. Okay? Kaya hindi na dapat natin kaisipan ng alin, tao lamang ako. Yes, you're just human. Pero may ginawa ang Diyos sa'yo. Okay? Pag sinabi ba niyang pinalaya ka na sa kasalanan, alipin ka pa rin ng kasalanan, you can now say no to sin. Okay? Gamitin mo yun. Ipamuhay mo yun ang malaya ka na sa kasalanan. Dati hindi mo kaya. Ang problema, ang trabaho ng dyablo, dayain ang ating kaisipan. Yan ang trabaho ng dyablo. Dayain ang ating kaisipan. No? So yung buhay ni Kristo na sa atin ang dahilan o kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang kasalanan at magawa ang kalooban ng Diyos upang pakaibigin ang kabanalan. Ang buong sentro ng buhay mananampalataya o mga taong tumanggap ng pagpapawalang sala ay mamuhay sa kabanalan. Diyan tayo tinawag ng Diyos. Okay? Upang tayo'y maging banal. Mamuhay sa kabanalan at walang kapintasan sa Kanyang harapan. Tandaan po natin yan.
Yan ay mababasa natin sa Efeso chapter 1. Well, again, wala yan sa outline. But God remind me about that verse. Ephesians chapter 1 verse 4, bago pa man likhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Anong purpose? At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Yung bagong pagkatao na iyon, yung dahil sa pagpapawalang sala, ang ating pong hangarin ay alin? Mamuhay sa kabanalan at magsumikap na alin? Na mamuhay na walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Ganun din yung sinasabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Sabi rito, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Sa salin ng magandang balita Biblia, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things. Hindi ito patungkol sa basketball or ano pa mang sports. Kagaya halimbawa ni nakalimutan ko yung dating player ng GSW, Golden State Warrior. Isa yan sa kanyang sabi kong life verse. Pero nung natalo yung kanyang team, hindi ko alam kung anong epekto sa kanya. Hindi yan tungkol sa ano pa mang business, ano pa mang hinahangad mo sa buhay. Ang sinasabi ng verse, ang iyong pagsisikap na mamuhay sa kabanalan at walang kapintasan ay magagawa mo na. Bakit? Dahil sa lakas ni Kristo na kaloob niya sa iyo. I can do all the things living in holiness by the strength Christ given to me. Bakit? Dahil siya inananahan sa iyo. Kasama mo siya sa iyong buhay, mananampalataya, sa iyong journey bilang napawalang sala na. Okay? Panlima, na implikasyon, isa ng bagong minyanan. Ang totoong napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay isa ng bagong minyanan. No? Ang sino mang naipako o sino mang ipinako ang kanyang sarili kasama ni Kristo, ibig sabihin ay patay na ang kanyang dating pagkatao, ay isa ng bagong nilalang. Alam niyo yung tono, di ba? 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating niyang pagkatao, binago na siya. Ipamuhay po natin yung bagong pagkatao iyon. Okay? Meron ka ng bagong pagkatao. Kagaya ni Pablo, dati siya ay si Saul. Alam natin kung sino si Saul. Si Saul, marinig lang ng mga believers noong panahon na iyon, natatakot na sila. Nagtatago na sila. That's why nung si Saulo ay naging mananampalataya ni Kristo, gulat na gulat sila. Nung pinapakilala si Saulo sa kanilang harapan, talaga ba? Imamamatay Kristiyano yan. Natatakot sila. Maaari yun din ang dahilan kung bakit pinalitan ang kanyang pangalang Saul tungo sa pangalang alin? Pablo. Hindi ko sinasuggest na palitain ng pangalan. Ani natin ang bagong pangalan kung yung ating pagkatao, yung ating pamumuhay, kagaya pa rin ng dati. Well, ibig lamang sabihin na tunay nga na magkakaroon ng pagbabago ang isang taong tumanggap ng pagpapawalang sala. Naalala ko, mayroon akong binasang minsan na isang libro, article tungkol kay Constantine, isang naging makapangyarihan sa Rome noong kanyang kapanahunan. Well, sinasabi, may controversy about his conversion, but mayroong isang senaryo ng kanyang buhay nung siya naging mananampalataya. Siya ay ipinanganak sa lugar na kung saan ay tinatawag na den of prostitutes. Yung kanyang lupang sinalangan, doon siya naninirahan. Pero nung siya'y naging mananampalataya, matagal na panahon bago siya nakauwi. At nung siya'y nakauwi sa lugar na iyon, habang siya'y naglalakad pa uwi sa kanilang bahay, ay mayroon pong tinig ng babae na tumatawag sa kanya.
Sabi ng tinig, Constantine, Constantine. Hindi niya ito pinansin, pero kilala niya yung boses. Okay. Maaaring naging customer siya dati nito. Hindi niya ito pinansin, pero makulit yung babae. Tinatawag siya. At sa huli, sabi ng babae, Constantine, hindi mo na ba ako nakikilala? Hindi tumigil si Constantine at siya hinarap. Sabi niya, kilala kita. But it is no longer I. Hindi na ako ito. Okay. So, ang mga Kristiyano, ikaw, kung totoo kang tumanggap ng pagpapawalang sala, you are now a new creation. Okay. Hindi na ikaw yung dating alipin ng kasalanan, kundi isa ka ng bagong nilalang na mayroong pagsunod kay Kristo at pamumuhi sa kasalanan. The number 6, namumuhay sa pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Namumuhay sa pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Now, sa ating panahon, ang salitang pananampalataya ay lalong bumabaw ang kahulugan. Okay? Pero kung babalikan po natin ang New Testament, lalo na yung Book of Acts, ang pananampalataya nila ang siyang dahilan ng kanilang paghihirap. Ang pananampalataya nila ang siyang dahilan bakit sila kinamuhian ng mga hindi mananampalataya. Okay. So, ganun ka lalim yung salitang pananampalataya. Sa ating panahon, ang pananampalataya is simple believing, pero hindi nakikita sa buhay. At nais kong maging malinaw yan sa atin ngayong umagang ito. Kung ikaw ay tunay na napawalang sala, ikaw ay mamumuhay sa pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. And that it means, Nalen, ikaw ay may pagsunod kahit ang nakapalibot sa iyo ay ayaw. Ikaw ay may pagsunod kay Kristo kahit ang nakapalibot sa iyo pinipigilan ka. At nagkukos siya ng alin? Nandi pagkagusto ng mga taong nasa paligid mo. Okay? And even rejection. Ang masaklap ay kung sa mga mahal mo pa sa buhay. Anong sabi ng last sentence ng verse 20 ng Galatians chapter 2? Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Dati ang mga mananampalataya inuusig, pinahirapan, pinapatay ni Saul. Tama? Pero after his conversion, yung mga tao yun ay kanyang alin? Kaibigan. At tinuturing niyang mga kapatid sa pananampalataya. Nagkaroon ng pagbabago. Namumuhay na siya sa pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka na namumuhay or lumalakad sa pamamagitan ng iyong nakikita. Not by sight. Parang meron tayo, yes, na may t-shirt ang lasa. Okay, kulay pink. So, we're not living or walking by sight, but by faith. Hindi ang mga bagay sa mundong ito, kundi yung pangako ng Diyos. Bagamat hindi natin pa nakikita, pero alam natin, they are real. Dahil bakit? Dahil sinabi ng Diyos sa atin. So, mamumuhay tayo ng alin na may pagtitiwala sa Kanya. Kanina, habang naghihintay kami ni Tito Jojo na magsimula na pag-uusapan namin ng mga pangyayari o nangyayari sa mundo. Sa China, sa West Philippine Sea. At hindi dapat yan magbigay sa atin ng frustrations. Lagi mong alalahanin ang Diyos na sa Kanyang trono. At alam natin, walang mangyayari o nangyayari na hindi sa ilalim ng Kanyang kapahintulutan. Sooner or later, Christ will return. Alam natin yan. At sa palala ang mundong ito. Pero dapat sa palala din ang iyong pananampalataya. Okay? Klaro po ba mga kapatid? Ang iyong kapahingahan, ang iyong kapanatagan ay tanging sa mga pangako ng Diyos lamang. Panghuli, na implikasyon na mumunga sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, dinagdag ko lamang po itong huli, no? Para tayo po ay mapaalalahanan. Isa pa sa bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos
ikaw ay nagsusumikap na mamunga, nakakikitaan ng epekto ng salita ng Diyos sa iyong buhay para maluwalhati ang Diyos. No? Ayan ay mababasa natin sa John 15 verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Okay. So ingat mga kapatid, ang pamumuhay na parang hunyango. Kung ano ang makapitan ng hunyango, yun din yung kulay niya. Isang uri ng lizard. No? Tama ba, hunyango ba yun? Kapit siya sa puno ng kahoy, kulay brown, yun din yung kulay niya. Kapit siya sa dahon na kulay green, from brown, turning into green. Okay. So may mga Kristiyanong ganyan. Nagpapalit ng kulay. Hindi ganyan ang Kristiyano. Sino man ang iyong kaharap, mananampalataya man o hindi, nananatili kang tagasunod ni Kristo, na papakinggan sa iyong pananalita, nakikita sa iyong pamumuhay. Malala ko yung kwento ni Pastor Ray na meron siyang kasamahan sa pinagtatrabahuhan, 5 years na katrabaho. Pero after 5 years na lamang mananampalataya. Kristiyano ka pala. Within 5 years, hindi ho na nakita na mananampalataya pala yung tao. Mga kapatid, paalala yan sa atin. Dapat tayong mamunga upang maluwalhati ang ating Amang nasa langit. At kaya natin gawin yan. Bakit? Christ lives in us. Si Kristo ay nasa atin. At ang buhay natin ay mamumunga. Ang buhay natin ay kakikitaan ng mga bagay na pinag-uutos ng Diyos upang maparangalan ang Diyos. Alam niyo po, ang panalangin ko pagising sa umaga, sa bahagi na ay panalangin, Lord, nawa sa araw na ito, maparangalan ko kayo. Nawa sa araw na ito, matuwa kayo sa akin. Tulungan niyo po ako. Okay? Pinapanalangin niyo rin po ba yan pagising sa umaga? Nawa itong 2025, lalo ko kayong bigyan ng kasiyahan. At kung yan ang iyong panalangin araw-araw, gagawa ka ba ng mga bagay na ikalulungkot na iyong Amang nasa langit? Maaari siguro, pero sa maliit na tsansa. Pero kung yan ang desire ng puso mo, then ang kabanalan ay lagi mong hangad na ipamuhay. Diba? So magkakaroon ng ebidensya ng Espiritu Santo yung nasa iyo. At sumasalangin or magpapakita yan ng mga karakter ni Kristo na nasa atin. Or tinatawag na bunga ng Santo Espiritu or fruit of the Holy Spirit. Now, sa ating pagtatapos, mga kapatid, meron akong ilang hamon para sa iyo. Una, ang sino mang napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay magpapakita ng bunga. Now, ang tanong, ang uri ba ng iyong pamumuhay ay kinakitaan or kinakakakitaan ito? Nakikita ba sa iyong buhay ang bunga na ikaw ay napawalang sala na? That's your way of living shows the fruit or the implication of being justified. Pangalawa, kung paanong ang punong itinanim ay tiyak na mamumunga, ganun din ang hanapin natin na patunay sa pagiging napawalang sala ay ang mga bagay na natutunan natin ngayong umaga. At hindi yung pagiging kaanib ng FCC, kaanib ng anong bang relihiyon. Hindi yun yung patunay na ikaw ay napawalang sala. Kundi una, ikaw ay namatay na sa mundo at sa iyo sa iyo. No? Pangalawa, ikaw ay may buhay na kay Kristo at ikaw ngayon ay may pagpapahalaga sa mga bagay na may kaugnayan kay Kristo. Pangatlo, ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay ay nawasak na at ang pumalit ay ang hangarin na bigyang kasiyahan si Kristo na iyong Panginoon tagapagligtas. Pangapat, si Kristo ang iyong kahinaan si Kristo ang iyong kalakasan sa iyong mga natitirang kahinaan. Siya nagbibigay sa iyo ng kalakasan upang mapagtagumpayan.
Panglima, isa ka ng bagong nilalang. Napapatunayan niya at nasasabi ng iyong mga kasama sa bahay, ng iyong mga kaibigan at ng mga taong nakapalibot sa iyo. Pang-anim na pruweba, ikaw ay namumuhay sa pananampalataya o sa pagsunod sa buktong na anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay na umibig sa iyo at panguli namumunga sa ikaluluwalhati ng Diyos. At pangatlong hamon para sa atin ngayong umaga, purihin mo, pasalamatan mo at parangalan si Kristo sapagkat ang lahat ng meron ka na biyaya galing sa Diyos ay utang mo kay Kristo. That's the good news. Namumuhay tayo na may pagpapasalamat. Sumusunod tayo as a gratitude sa ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at banal naming Diyos sa langit, aming Ama, lubos ang aming kagalakan sa oras na ito, na maaring ilan sa aming kalagitnaan ngayon lang napakinggan ang napaka-ingrande at kahangahangang katotohanan na ginawa mo sa aming mga kasalanan at kaya niyo pang gawin sa mga taong nakinig na iyong salita kung siya lamang ay sasampalataya hindi sa kanyang sarili kundi sa ginawa ni Kristo. Kung siya lang ay magsisisi ng totoo, siya rin ay tatanggap ng pagpapawalang sala. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kahangahangang pagmamahal, sa iyong kahangahangang kagandahang loob. Nawa, ito yung nagtutulak sa amin na lalo pa kaming magsikap na pakamahalin ang kabanalan. Pahalagahan ang katuwiran na tinuturo niyo sa amin na siyang dapat naming lakaran. At hindi lamang kami makukontento na kami lang, kundi akayin namin at akitin ang mga taong nakapalibot sa amin tungo sa pagkakakilala sa inyo at pagkakaroon din at pagtanggap ng kaligtasan. Maranasan ito sa kanilang buhay. At maraming salamat po na lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ng anak ng Jesus. Amen.